ipinalakas nila Apostol Pablo nga daw po yung loob, yung mga loob nga daw po nito nga pong mga mananampalataya sa Thessalonica na pinayuhan nila at hinikayat nila ng mamuhay ng karapat-dapat. Lalo na nga po, no, mabuhay ng karapat-dapat sa Diyos. Ayun nga po yung kagustuhan sa atin ng ating Panginoon. Mamuhay tayo ng karapat-dapat at holy sa kanyang paningin, mga kapatid, no? Na ayun naman din po yung kagustuhan niya sa ating kanyang mga mananampalataya na mamuhay ng matuwid, karapat-dapat at righteous sa kanyang paningin, mga kapatid. Kaya po dito sinasanctify, nililinis at itinutuwid niya na kung ano yung mga kamalian na nakikita niya po sa atin, mga kapatid, no? Na yun nga po na humirang sa atin or humirang sa ating mga mananampalataya na para makiisa or mapasa kanyang kaharian at kadakilaan, mga kapatid, no? Kaya po tinatama na tayo ng Panginoon dito pa lamang sa lupa upang sa kanyang pagbabalik ay, alam niyo po, yun talagang malinis. Walang spots, walang hindi blameless or walang karumihan pa na makikita sa atin, kundi malinis na damit, puting-puti, mga kapatid. Puting-puti na damit ang ating suot-suot sa pagbabalik ng Panginoon, no? Na yun nga daw po yung ipinapangaral o sinasabi nila Apostol Pablo dito nga daw po sa mga mananampalataya na hinikayat, pinayuhan, na ganito rin po yung ginagawa natin, na hinihikayat natin yung mga nakakapakinig, yung mga kasama po natin sa bawat araw na mamuhay ng karapat-dapat or kalugod-lugod sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid, upang sila po'y mapabilang sa kaharian at kadakilaan po ng Panginoong Kristo, mga kapatid, na siya nga po na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Grabe, no? Nakakatuwa. And talagang kung itatanggapin talaga natin ng buong puso ito pong salita ng Panginoon, mga kapatid, ito po yung maaano natin, matatamasa natin, buhay na walang hanggan. And yun nga po, no, kailangan po nating mamuhay ng karapat-dapat at malugod sa ating Panginoong Kristo. Hindi po yung sapat lang nananampalataya ka, ngunit hindi ka naman namumuhay sa kabanalan at kagustuhan ng Panginoon, mga kapatid. And yun na po, magpapatuloy na po tayo dito na po sa verse, ano na po ba tayo? Verse 13 na po, no? Verse 13. Okay, verse 13. Lagi rin kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil nang tanggapin nyo ang pangangaral namin, tinanggap nyo ito bilang hindi bilang salita ng tao, kundi bilang salita ng Diyos na kumikilos sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Yun nga po, no, mga kapatid, na tayo po noon, or ito nga po na sinabi ni Apostol Pablo po dito sa mga mananampalataya, na tayo rin po mga mananampalataya, na nagpapasalamat daw po sila na tinanggap daw po nila itong mga pangangaral nga daw po nila, ito nila Apostol Pablo, dito nga daw po sa mga taga-Thessalonica, na hindi lang daw po nila tinanggap ito bilang salita. Tinanggap po nila ito bilang salita ng Panginoong Kristo, na siya nga pong, ito nga po, na kumikilos sa kanilang mga buhay. Kung iaano po natin ito sa ating mga buhay, mga kapatid, na tinanggap nga po natin, ito nga daw pong magandang balita or salita nga po ng Panginoon, hindi po galing lang sa salita ng tao, kundi galing po mismo sa salita ng Panginoon, na siya pong kumikilos sa atin ngayon, na nagpapabago nga po, nagpapatuwid sa ating mga pamumuhay o nakakapagtama po sa ating mga kamalian, mga kapatid, no? Na talagang ito po yung nagsasanctify, nagpo-purify po sa atin. Ito nga po, no, na itataan po natin siya, ito po yung banal na spirito po na natanggap natin, simula po nung tinanggap po natin itong salita ng Panginoon, mga kapatid, na siya pong kumikilos sa ating mga pamumuhay, na siya pong nagtatama sa ating mga pamumuhay, na siya pong nagbibigay ng conviction, nagbibigay po ng discernment, lalo-lalo na po kapag tayo po
may nakikitang kamalian po sa atin, kinoconvict tayo na wag gawin to, wag gawin yan, wag gawin ayon. Talagang alam niyo po yun, talagang sinasanctify and nililinis at nililihis po tayo sa mga kamalian, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo. Dito na po tayo sa verse 14. Mga kapatid, ang mga nangyayari sa inyo ay tulad din na nangyayari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea na kay Kristo Jesus. Yun nga po no, na yung mga nararanasan daw po ng mga mananampalataya nga daw po dito, no, na nabanggit ni Apostol Pablo dito sa Thessalonica, mga taga-Thessalonica, na hindi lamang daw po sila yung nakakaranas nito mga, ito nga daw po no, ng mga paghihirap or mga parang ano po natin, persecutions, mga kapatid, na yun nga daw po no, na nangyayari dito nga po sa mga mananampalataya or iglesia nga po ng Panginoon. Ang iglesia po na binabanggit dito, mga kapatid, is tayo po. Hindi po ito physical religion. Hindi po ito yung mga iglesia ni Kristo, iglesia ni ganto, hindi po ganon. Hindi po siya physical religion, mga kapatid. Tayo po yung templo ng Diyos dahil sa atin po nananahan ng kanyang spirito, which is ang banal na spirito, mga kapatid. And yun nga po no, na pagpapatuloy po natin kung anong paghihirap ang dinaranas nyo sa kamay ng mga kababayan nyo, ito rin ang paghihirap na dinaranas nila sa kamay ng mga kapwa nila, Hudyo. Yun nga po no, mga kapatid, na ito rin po yung dinaranas nila sa mga kapwa po nila, 'di ba, Hudyo. Kung ano po natin ito, ilalarawan natin ito, na ito po yung mga tao na sinasabi nila na may Diyos sila, sumasampalataya sila sa Panginoon, ngunit sila po yung nag-persecute, sila po yung pumipigil, sila po yung nagpaparanas po rito ng mga nga po, paghihirap nga po dito sa mga mananampalataya nga po dito sa Thessalonica. And dito nga daw po sa mga taga-Judea, mga kapatid, no, na kapwa pa po nila Hudyo or kapwa pa daw po nila mga mananampalataya na sinasabing may Diyos sa kanilang mga buhay, mga kapatid. Na yun nga po no, na iaano po natin, ito po yung mga religious people na akala nila tama yung ginagawa nilang ganto, na pinipigilan nila yung mga tao na namumuhay sa kabanalan, na parang ino-oppose nila or inaano po nila, mga kapatid, na yun nga po no, na wala, talagang pinipersecute nila, na ayaw nila yung mga ganon, na ayaw nila yung mga gantong pagtutuwid, na ayaw nila yung mga gantong pagkatama. Kasi nga po, ang kinasanayan nga po ng mga taong ito is yung old law pa po, mga kapatid, na nasa Old Testament. Yun po kasi yung kinasanayan nitong mga kapwa nila Hudyo. Kaya po hindi nila tinanggap kung ano po yung magandang balita or salita po ng Panginoon na ibinabahagi po nito nila Apostol Pablo, na ito rin pong isinasa pamuhay ng mga mananampalataya po dito sa Thessalonica, and pati na rin daw po sa mga taga-Judea, mga kapatid. Na ito rin po, di ba, na nararanasan din po natin ngayon ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, no, na nararanasan din po natin ito sa mga kapwa natin mananampalataya pa, na pinapersecute tayo, na inaano pa tayo. Alam niyo po, yung talagang parang ang sama pa ng tingin sa atin, di ba, mga kapatid, na kundi pagtatama at pagbabahagi lamang po ng salita ng Panginoon at pagsunod lamang po ng may kabanalan sa kanyang kagustuhan at sa kanyang will, mga kapatid. Di ba, yun naman po, kasi yun lang naman po, di ba, yung kagustuhan ng Panginoon sa atin, na sumunod tayo ng matuwid, maayos at may pamumuhay na may kabanalan po sa kanyang buong salita, mga kapatid. At magpapatuloy na po tayo, mga kapatid. Dito na po tayo sa verse 15. Verse 15, mga kapatid. Pakinggan niyo po itong verse 15. Silang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Hesukristo, sa Panginoong Jesus at sa mga propeta noon. Sila rin ang mga taong umuusig sa amin. Hindi nalulugod ang Diyos sa ginagawa nila. At maging ang lahat ng tao ay kinakalaban nila. Yun nga po, no? Ito yung mga tao na nag-o-oppose. Yun nga po, no, sa salita ng Panginoon.
And ito nga po, no, sila pa yung nagpapatay sa Panginoong Hesukristo at yung mga nagpapatay nga po sa mga propeta noon na nagbabahagi or nag-aano nga po, no, ng salita nga po ng Panginoon na siya pong ikakatuwid or ikakatama po ng mga pamumuhay po ng mga taong ito na talagang talikuran nila yung mga pamumuhay nilang wicked and talagang unrighteous sa paningin ng Panginoon, na talaga pong nakakapagbigay sa kanila ng spiritual death. Ngunit ito nga daw po itong mga taong ito, matigas, mga kapatid. Kinakalaban nila itong sila Apostol Pablo na nangangaral nga po ng salita ng Panginoon. Yes, amen mga religious people, na akala nila righteous na sila sa ginagawa nila, na yun nga po no, na sinasabi nila na inaano daw po nila, bine-blasphemy daw po nila yung mga pangangaral nila na ano daw po yung sa Diyos, 'di ba? Na oppose daw po yung sa ano ng Diyos, kagustuhan ng Diyos, na salo ni Moises, ganto ganyan, na hindi po nila alam na yung ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ang siya pong nagbigay ng salita na ito, na ipinapangaral po nila Apostol Pablo, na ito nga po no, na siyang pinipigilan or kinakalaban nila. Ito nga daw pong pangangaral nila Apostol Pablo or umuusig nga po sa kanila na hindi nga po kinalulugdan ng Panginoon. Ito nga pong ginagawa nitong mga religious people na ito na nagpapatay nga po sa ating Panginoong Hesukristo nung siya po yung nabubuhay pa. Ngunit, ayun nga po no, fulfillment or prophecy po yun na kailangan mangyari, mga kapatid, upang malinis po tayo at mailigtas po tayo sa kamatayan, mga kapatid, sa spiritual, na nilinis po tayo sa ating mga kasalanan, na ito po yung nagbigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. And ito nga po no, na nabanggit pa dito na oppose sila sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Kaya po talagang grabe yung mga ganitong tao na mukhang religious, pero sila pa po yung umuusig sa atin, na nagbabahagi ng katotohanan, nagsasabi ng ikakatuwid ng kanilang mga pamumuhay upang talikuran na yung mga pagkakasala, talikuran na kung ano man yung wicked at ayaw ng Panginoon sa kanilang mga pamumuhay, mga kapatid. At magpapatuloy na po tayo muli. Dito na po tayo sa verse 16. Hinahadlangan nila ang pangangaral namin ng salita ng Diyos sa mga hindi Hudyo, na siyang ikaliligtas ng mga ito. Dahil dito, umabot na sa sukdulan ang mga kasalanan nila at hahatulan na sila ng Diyos. Yun po no, ng mga kapatid, grabe, na hinahadlangan daw po nila ito nga po ng ginagawa mga pangangaral daw po nila Apostol Pablo, ito nga daw po sa mga Gentiles or mga hindi Hudyo, mga kapatid, na para daw din po sa ikaliligtas nila. Ito nga po, di ba, yung ginagawa rin po na atin, na ipinapangaral po natin yung salita ng Panginoon sa lahat po ng tao, na para po tanggapin din nila po upang ito'y maging kanilang kaligtasan, upang ito'y maging dahilan ng pagtanggap nila sa Panginoon, at magkaroon po ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, na siya nga pong inaano natin, di ba, pinapangaral natin na kahit po hinahadlangan tayo nitong mga religious person or mga sinasabi na mananampalataya ng Diyos, is tayo po ay nagpapatuloy pa rin sa pangangaral. Hindi po natin tinitigil, mga kapatid, ito nga pong ginagawa nating mga pangangaral. Lalo na po 'di ba sa mga tao po, lost sheep ng Panginoon, na kailangan po makapakinig ng salita niya upang iwan na yung mga makamundong pamumuhay. At yun po no, na talikuran na ng tuluyan kung ano man yung mga pagkakasala na ginagawa nila dito sa mundong ito, mga kapatid. And yun nga po no, na sinabi rito, sukdulan na yung mga ginagawa nilang kasalanan, mga kapatid, dahil nga po no, pinipigilan nila, ino-oppose nila yung pangangaral nga po ng salita ng Panginoon na ikakatuwid or ikakaligtas, magbibigay kaligtasan po sa mga taong makakapakinig nito, mga kapatid. Pinipigilan po nila na maipangalat, na maipapatid, lalo-lalo na po sa mga taong talaga naghahanap po ng talagang
Diyos na makakapagpabago po sa kanilang mga pamumuhay, mga kapatid. So yun po no, na ganun na lamang hahatulan sila. Yun po sa mga kanilang mga ginagawa na ganito po na pag-o-oppose or pagpe-persecute or paghahadlang sa mga nagbabahagi po ng salita ng Panginoon, mga kapatid, na siya nga pong yun po no, magbibigay kahatulan sa kanila sa kanilang mga ginagawang opposing sa salita po ng Panginoon, mga kapatid. Grabe po talaga yung mararanasan ng mga tao na oppose and ayaw sundin, ayaw tanggapin yung will ng Panginoon at pinapersecute pa yung mga tao na nagbabahagi para po sa ikakatuwid ng kanilang mga pamumuhay at lalong-lalo na po sa ikakaligtas po nila sa darating po na galit or wrath po ng Panginoon dito sa mundong ito, mga kapatid. And yun po no, hahatulan sila. Ayun po yung magiging laban, kahatulan sa kanila pagdating po ng paghahatol ng ating Diyos in Judgment Day, in Great White Throne, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo, mga kapatid, dito po sa verse 17. Ang title po dito, ang hangarin ni Pablo na makadalaw muli sa Thessalonica. So yun po no, hangarin daw po muli ni Apostol Pablo na makadalaw. Dito nga daw po muli sa Thessalonica sa mga mananampalataya dito upang yun nga po no, na makita niyang muli, niyang muli, yung mga, ito nga po, yung mga nabahagian niya, na pangaralan niya ng salita ng Panginoon, na talagang nakita mga po natin, no, sa mga naging po natin, topic na talagang nagbigay po sa kanila ng pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. And magkapatuloy na po tayo dito sa verse 17. Mga kapatid, nananabik na kaming makita kayong muli, kahit sandali pa lang kaming nawalay sa inyo. Nawalay nga kami sa katawan, pero hindi sa isipan. Yun po no, mga kapatid, na nananabik daw po sila Apostol Pablo, na yun nga daw po na makabalik muli upang makitang muli itong mga mananampalataya na nakatanggap nga daw po no, ng salita ng Panginoon, na siya pong nakapagpabago ng kanilang mga buhay. And yun nga daw po na kahit sandaling panahon lamang sila nawalay dito sa mga mananampalataya ng Thessalonica, mga taga-Thessalonica, mga kapatid, is hindi naman daw po sila nawalay sa isipan. Nawalay man daw po sila sa katawan, ngunit hindi naman daw po sila nawalay sa isipan or sa spirito, mga kapatid. Dahil 'di ba, one spirit lamang po tayo, na parang sa atin na ito nga po yung ginagawa nating online fellowship, na malayo man po tayo, malayo man po ang bawat isa, ngunit iisa tayo ng kagustuhan at iisa tayo ng spirito na siyang nakaloob po sa atin, mga kapatid. No, na yun nga po na nawalay daw po, nawalay nga daw po sila Apostol Pablo, ngunit hindi daw po nawalay sa isipan, mga kapatid. Kumbaga, andoon pa rin po yung presensya nila. Nandoon pa rin po yung kanilang mga dahil kung anuhin po natin, nandoon pa rin po yung kanilang presensya sa mga tao nga daw po na nabahagian nga po nitong magandang balita ng Panginoon, na siya nga po talaga no, na nagbigay ayos sa kanila. And nananabik nga daw po muli na makitang ito ni Apostol Pablo, na siya nga pong mababasa natin sa mga susunod dito nga po na verse, mga kapatid, kung ano po talaga yung nangyari, kung bakit hindi po nakarating itong sila Apostol Pablo. Verse 18, mga kapatid, gusto naming bumalik dyan sa inyo, lalong-lalo na ako, si Pablo. Maraming beses naming binalak dalawin kayo, pero hinahadlangan kami ni Satanas. Ayun po yung naging dahilan, mga kapatid. Kaya daw po hindi nakapunta itong sila Apostol Pablo. Dito nga daw po sa sa Thessalonica, na kahit gusto nilang bumalik dito, hindi raw po sila nakabalik o hindi raw po sila nakapunta ng agaran, dahil nga daw po sa hinahadlangan sila ni Satanas, or pinipigilan sila na makapunta rito upang makita muli, maipabatid ulit yung nga po no, yung salita ng Panginoon sa mga tao po na talagang gusto pang tumanggap or gusto pang ayun nga po na makilala yung Panginoong Hesukristo sa kanilang mga buhay, mga kapatid, na
Yun po no, grabe, si Satanas, pinipigilan sila. Na parang sa atin, kung iano po natin sa atin ngayon na pinipigilan po ni Satanas, hindi man po ito yung parang sinasabi ni Apostol Pablo dito na pagdalaw. Ang ginagawa naman po sa atin ni Satanas, pinipigilan niya tayo sa ating mga internet connections, katulad na lamang po na nangyayari right now. And kanina, pinipigilan tayo sa mga internet connections, tinitigilan tayo sa pagpo-post ng, alam niyo po yun, pagpo-post ng salita ng Panginoon na magbibigay hipo sa puso ng mga tao na makakabasa or makakapakinig nito, na pinipigilan niya po itong ma-post. Na sometimes, di ba, parang magpo-post tayo, hindi na po-post yung pinopost natin, kumbaga naka-cancel kahit wala naman tayong ginagawa. Ayun po yung ginagawa ni Satanas, pinipigilan niya. Ito nga daw po, no, na yung pagpunta or pag ano nga po nitong salita ng Panginoon. Ito po yung parang representation po dito na binanggit ni Apostol Pablo na yun nga po, no, na dumalaw, na hinahadlangan daw po sila ni Satanas. Dito nga daw po sa pagpunta nila or pagbalik nilang muli sa Thessalonica, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo sa verse 19. Gusto naming bumalik dahil walang ibang nagbibigay sa amin ng pag-asa at kagalakan kundi kayo. Hindi ba't kayo rin ang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesukristo? Kapatid, na ito yung magiging dahilan or ito po yung nagbibigay po, di ba, kala Apostol Pablo ng kasigasigan, kagalakan, pag-asa. Ito nga po yung mga napapangaralan nila ng salita ng Panginoon, no, na talagang ito po yung nagiging ano sa kanila, nagiging parang joy, ito yung nagiging parang ano sa kanila, lalo-lalo na po sa kanila, kagalakan sa kanila, sa pananampalataya nila, mga kapatid, na siya nga pong itong magbibigay or maipagmamalaki po nito, na sinasabi po rito ni Apostol Pablo na ito daw po yung magiging dahilan na ipagmamalaki, na maipagmamalaki nila itong mga tumanggap nga po, no, ng salita ng Panginoon dito nga po sa harap ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagbabalik. Na ito nga po, no, na ipinapangaral po natin na sa atin po, no, na kapag nakikita natin yung mga kapatiran natin na narayan, sila po yung nagiging kagalakan natin, sila po yung nagiging kasigasigan or pag-asa natin, na yun po, no, kasi sila rin po yung maipagmamalaki natin sa harap po ng ating Panginoong Hesukristo, na siya pong, alam niyo po, yun talagang nakikita ng Panginoon na malinis sila, righteous, namumuhay talaga ng katawiran, na siya pong doon po sa naging cause ng pangangaral po natin ng salita po ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya grabe po, napakasarap sa puso ng mga kapatid, no, na sa ginawa po nating pangangaral, na sila po yung ipagmamalaki natin, yung mga nabahagian po natin, yung mga nakatanggap po ng salita ng Panginoong Hesukristo, na sila po yung maipagmamalaki natin sa harap ng Panginoon sa darating, sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. Kaya grabe po, no, talaga magpatuloy lamang po tayo sa ating ginagawa, lalong-lalo na kung ito'y katuwiran at kagustuhan ng Diyos na maipangaral, maipangalat yung kanyang banal na salita sa mga tao pong kailangan makapakinig nito, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo dito po sa last verse na po tayo, mga kapatid, matatapos na po tayo. Tunay nga na kayo ang karangalan at kagalakan namin. Yun po, no, na tunay daw. Ito nga daw po na sinasabi ni Apostol Pablo na ito daw po, no, yung mga mananampalataya sa Thessalonica, yung mga tumanggap nga po ng salita ng Panginoon, na ito daw po yung naging karangalan at kagalakan nila. Na yun nga po na nakapagdulot sa kanila ng mga ganitong mga pakiramdam. Parang sa atin din po, no, na yun po yung nabanggit sa verse 19, na sila po, yung mga kapatiran po natin, yung mga tao nakakapakinig nito ng salita na ito, ng ating Panginoong Hesukristo, na sila po yung maipagmamalaki natin sa darating or sa pagbabalik ng ating Panginoong ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, sa kanyang second coming. Na talagang, ayan na lamang po yung hinihintay natin, no, na talagang inaano niya tayo sa ating mga pamumuhay upang sa kanyang muling pagbabalik, kukunin niya na lamang tayo. 'Di ba? Nakukunin niya na lamang tayo, hindi na tayo, alam po 'yun, hindi niya na tayo makikita pang marumi, hindi niya na tayo makikita pang
walang mga may unrighteousness, mga walang mga ungodliness, mga kapatid, na talagang alam niyo po yun, malinis na at banal sa paningin ng Panginoon, na siya pong nagbigay kagalakan at kasigasigan po sa atin, lalo-lalo na po sa amin na mga nagbabahagi po o nagtuturo po ng salita ng Panginoon sa inyo, na talagang yun lamang rin po ng ang aming kagustuhan, na mailapit kayo sa ating Panginoon, or mailapit kayo sa presensya ng ating Diyos, na magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, at makasama kayo sa paradise, nakasama ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Dito na po natatapos ang ating topic, mga kapatid. Praise God, praise the Lord, praise our Lord Jesus Christ. Grabe po yung ating mga napakinggan ngayon. Grabe, amen. Grabe po yung ating mga nalaman ngayon, na talagang grabe yung naging dulot nito nga pong mga pangangaral nga po, no, na ginagawa nila Apostol Pablo, na talagang nag-nourish talaga sa mga mananampalataya nga po dito sa Thessalonica. Hindi lang po hindi lang po sa Thessalonica, mga kapatid, nabanggit rin dito, Judea. Sa mga taga-Judea nga po, no, na pangaralan din po ito nila Apostol Pablo, na nailapit nila sa Panginoon, mga kapatid. Na ito rin po yung ginagawa natin, na pagbabahagi or paglalahad ng salita ng Panginoon upang maipabago po or maisatuwid yung mga pamumuhay po ng mga tao na wala pa rin sa presensya or sa katuwiran na pamumuhay na kagustuhan po ng ating Panginoon, mga kapatid. Dito na po natatapos, mga kapatid. Baka po may gusto kayong i-share, insights, mga kapatid. Tapos na po tayo. Ate Lynn, Ate Angel, Sister Nika, Nanay Evelyn, Kuya Jo. Praise God. Praise God. Natapos po, no, yung 1 Thessalonians 2. Na, yun nga po, nabanggit ni Brother Daniel, mga kapatid. Yung pangangaral po nila Apostol Pablo. Wala po tayong ambag dito. Talagang tayo'y vessel ng Panginoon. Siya po itong lahat. Kailangan lang talaga natin mag-surrender. Full surrender lang talaga sa Panginoon. Paggamit natin yung ating buhay para sa kanyang greater purpose, diba? Hindi para sa ating mga sarili, kundi para din po sa iba. Mailayon nga po, sabi ni Brother Daniel, mailapit yung mga hindi pa Medyo mahina yung boses mo. mahina. Hello? Ayan, okay na? Okay na, brother? Okay na siya. Ayan. Yun nga sabi po ni Brother Daniel kanina, yung mga hindi pa nalalapit sa Panginoon ay mailapit through us. Ang Panginoon, ang siyang gumagawa nito, tayo ay vessel lang sa pamamagitan natin, di ba, ng ating mga katawan. Siya ang kumikilos sa atin. So, maraming salamat para sa topic, no? Napakagandang salita mo. At dito po, no, na ano ko dito, ano ko lang dito, napansin ko lang, itong yung sinabi dito, na God is our witness. Nasabi nga daw ni Apostol Pablo na hindi po sila, di ba, for we never came with words of flattery, as you know, nor with a pretext for greed. God is witness. So, ibig sabihin po, mga kapatid, na malinis ang kanilang puso, ang kanilang hangarin. Na ang Diyos, ang saksi, na wala po silang ibang intensyon na masama, selfish motive, or selfish ambition dito. Tanging ang fruit ng Holy Spirit ang ipapakita, ang umiiral na nakikita din ng mga mananampalataya sa mga ngaral na katulad nila Apostol Pablo. At katulad din po natin, sabi din po dito, no? But just as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, pinagkatiwalaan po sila Apostol Pablo na ng magandang balita, ganun din po tayo. So we speak, nagsasalita po tayo not to please man, but to please God, who tests our hearts. So sabi daw po dito, ang Panginoon ang nagtitest sa mga saliksik, iba ng ating mga linalaman ng ating puso, na nasasabi nga din po, no, balik tayo sa Romans chapter 2:16. Ang sabi po doon, no, ayon sa magandang balitang itinuturo ko,
ang konsensya ay pagbabatayan din sa araw ng hahatulan ng Diyos, nahahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ang lahat ng lihim ng mga tao. So, lahat po yan, lahat ng heart posture mo sa lahat ng ginawa mo, intention, motibo ng puso mo, yung konsensya mo, ayan o sabi dito, kasama daw po yung konsensya sa pagbabatayan sa araw na hahatulan ng Diyos. So kung malinis ba yung konsensya natin sa ating mga ginagawa? Yun po ang importante mga kapatid. Kasi po, di ba, nasasabi nga din po yan ni Apostol Pablo na marami din po ang nangangaral na may selfish ambition. Nangangaral sila ng salita ng Diyos, pero hindi para sa kapurihan ng Diyos. Para sa kanilang mga selfish motive, pansariling motibo, ambisyon. Meron silang sariling ambisyon. Diba? Ito yung karaniwan dito. Ito din, nababanggit din po dito sa Romans 2, mga kapatid. Basahin po natin. Sabi po dito, no, Romans 2, simulan natin sa verse 12. Ang sabi po dito, no, ang mga hintil, dahil wala sa kanilang kautusan, ay hahatulan na hindi ayon sa kautusan kapag sila'y nagkasala. Ang mga Hudyo naman, dahil nasa kanilang kautusan, ay hahatulan ayon sa kautusan kapag sila'y nagkasala, sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan ang itinuturing ng Diyos na matuwid, kundi ang tumutupad nito. So regardless daw po, diba, kung wala na nga po kung ikay hintil, kung ikay Hudyo, kung ano pang klasifikasyon. For as long as sinusunod mo yung will ng Diyos. Kasi sabi nga po dito, karamihan nga daw ng mga Hudyo, ibang mga Hudyo, nangangaral sila ng salita ng Diyos. Pero, hindi na ipapamuhay, hindi namumuhay ng matuwid. Hindi nasusunod ng ayos. Walang bunga, walang mabuting bunga, walang pagbabago sa buhay. Sabi nga po dito, no, sa katunayan, wala ang kautusan sa mga hintil. Ngunit kapag kusa nilang ginagawa ang hinihiling ng kautusan, ito na ang nagiging tuntunin nila, kahit hindi nila narinig ang kautusan. Ito nga po, no, halimbawa lang dito, yung mga relihiyosong tao, yun nga po nabanggit kanina, no, yung mga relihiyosong tao na nangangaral po ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi nga daw po dito, no, kung sino pa yung mga kung sino pa yung hindi nakarinig, yun pa yung lumalakad ng matuwid. 'Di ba? Kesa doon sa nangangaral, wala namang mabuting bunga, walang pagbabago sa buhay, walang matuwid na pamumuhay. Sabi dito, ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita na ang iniuutos ng kautusan ay nakaukit sa kanilang puso. So, ibig sabihin, kailangan nakaukit sa puso. Hindi lang yan basta lamang tinuro sa'yo, kaya mo susundin. Hindi, nakaukit sa puso mo. 'Di ba? Nandyan na yung law, yan yung bagong new covenant, nakaukit sa isip at puso natin para, 'di ba, natural nating nasusunod. Kabahagi na po ng ating pagkatao yung pagsunod natin kasi ang identity natin nasa Panginoong Hesus na. So, ang identity natin nasa Panginoong Hesus na, tayo ay kanyang saint, 'di ba? Saint na, pinapabanal na, righteousness of God. Ibig sabihin, susundin natin dahil yun na yung identity natin, hindi dahil lamang 'di ba, dun sa sa lumang kautusan. Hindi na po tayo nakapasa loob diyan. So sabi po dito, no, pinatutunayan ito ng kanilang konsensya. Dahil kung minsay inuusig sila nito at kung minsay na may ipinagtatanggol. At ayon sa magandang balitang itinuturo ko, ang konsensya ay pagbabatayan din sa araw na hahatulan ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang lahat ng lihim ng mga tao. Sa makatuwid, kasama po talaga yung konsensya. Kung paano mo nasunod yung katuwiran ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Regardless, di ba, wala na nga pong klasifikasyon kung hintil o Hudyo. Yan ay pagbabatayan ng Diyos kung ginawa mo ba yung kalooban ng kanyang salita. Kung pinasamuhay mo ba. At yun, di ba, sa pangangaral mo, dapat yun ay umiiral sa'yo.